Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bukso ng bahay, di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan, iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na malubos. Dahil sa taglay nila ang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, na pangunahan mo kami sa aming pagsamba ngayong umaga. Maranasan namin lalong higit ang iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit. Yan. Good morning po sa ating lahat. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Crushed, persecuted, and abandoned. Struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, God has promised will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, God has promised will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Church, sing. Yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's continue to worship. Hallelujah. And yung susunod po nating song ay I Give You My Heart. Sa story po ng Christmas, meron pong mga characters doon who obeyed God and who trusted God. And yung number one po doon, si Mary. Kung di siya sumunod sa Diyos, marahil yung faith niya hindi ganun katibay. At kung yung faith niya hindi ganun katibay, she wouldn't have said yes to be the mother of Jesus. And si Joseph being there, if he did not obey and would not have said yes to the Lord, wala sigurong nangyaring ganun that time. And even the shepherds, nung tinawag sila, nung sinabi na sinilang na ngayon sa bayan ni David ang Kristong Jesus. And if they would not have visited, siguro there was a different story. And this time po, this morning, yung ating reading is about the escape to Egypt. Sabi ng angel in a dream kay Joseph, sabi niya, pumunta ka sa Ehipto, isama mo ang iyong mag-ina. And you know what Joseph did? He got up, kinuha niya yung kanyang mag-ina, and they all went to Egypt. At nung gabing iyon po, Herod, upon learning na hindi siya pinuntahan ng mga wise man, he commanded to kill children 2 years below. Yung story po, yung story mula doon sa nativity up until that escape, mayroon pong obedience na naganap. May submission na naganap. And in our worship, in our walk with Christianity, many times, or a lot of times, or most of the time, God is calling us to obey. Sabi nga ni Samuel, di ba? For obedience is better than sacrifice. What does the Lord require of us? Obedience. And at this, kaninang umaga, sobrang nare-rebuke po ako sa bagay na ito. Kasi, many times, I'm giving something, sacrifices, time, resources. But many times, nakapag-reflect ako kanina that I was disobedient dun sa gusto ng Panginoon. And kanina as I prayed, sabi ko, Lord, patawarin mo po ako. And by your grace, Lord, teach me how to obey every time. Teach me how to obey every time. And as we sing this song, I pray that yung Holy Spirit yung mag-minister sa bawat isa sa atin. That more than anything, God requires our obedience to His word, to His will, to His commands with all our hearts. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have
Lord, as we sing this song, Panginoon, may you hear louder, Panginoon, yung boses ng aming mga puso, Panginoon. Sapagkat walang hindi lingid sa'yo, Panginoon. Bawat isa sa amin, kilala mo kami, Panginoon. Batid mo, Panginoon, yung laman ng aming puso. Dalangin ko sa pag-awit namin, sa pagsamba ngayong umaga, Panginoon. Masumpungan mo yung bawat isa sa amin na nagtatapat sa'yo, Panginoon. Salamat po sa biyaya mo na makapanambahan, Panginoon, ng malaya, Panginoon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yes, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Pwede po bang minsan awitin natin ito ng may panalangin? Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Panginoon, narito kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon. Sa kapayakan, Panginoon, ng aming pagsamba, makita namin ang kadakilaan mo, Panginoon. Na Lord, ang tunay na presensya mo, wala, Panginoon, sa aming mga instruments, sa aming mga music na ginagawa, Lord. Ang tunay na presensya mo, Panginoon, ay kahit saan, Panginoon, naroon, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. At kahit anong uri ng pagsamba, Panginoon, basta ito ay nanggagaling sa aming puso, Panginoon. Lord, truly, you inhabit the praises of your people, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na sa aming pagsamba, maranasan namin ang pagsama mo, ang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa pagpapatuloy, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang siyang magbibigay ng mensahe, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Dalangin ko na magsalita ka, Panginoon, sa pamamagitan niya. At ang puso at ang isip ng bawat isang aming pandinig, Panginoon, ay maging daan ng kaligtasan, Panginoon, ng kabaguhan ng puso, Panginoon. Maging matabang lupa upang handang tumanggap, Panginoon, ng binhi ng pananampalataya, Panginoon. At sa lahat ng ito, Panginoon, walang ibang pangalang maitaas, kundi ikaw lamang, Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Morning po sa ating lahat.
Ayan, good morning po sa ating lahat. Belated Merry Christmas sa bawat isa sa atin at Merry Christmas at Happy New Year. Ayan po, kasalukuyan po na ginaganap po ang Christmas Youth Camp ng mga kabataan sa San Esteban. Kaya kung papansinin niyo po, wala po yung ating mga kabataan. At ganun din yung iba nating mga instrument dito, mga amplifier kasi ginamit doon. Na po. So, ganun din ang ating pong pastor ay na-invite din pong mag-speak sa ano po, sa tawag dito, hindi po Santa Cruz eh. Nueva Ecija. Ayan, ganun. At ang ating workers po na dalawa, si Teacher Casey at si Pastor Dex, ay kasama po ng mga kabataan na ngayon po sa darating po na pagsamba po natin sa December 30. Tama po? 31? Ayan. Ang ating New Year's Eve po ay ganap din po, as usual po, 7 p.m. Tama po? Ate Jaja, di ba ikaw mag-speak? Sa Ate Jaja. Ayan. Good morning po at welcome po. Parang may bagong mukha po akong nakita dito. And welcome po, ma'am. Taga saan po sila, ma'am? Sorry po. Taga Naulo po. Ayan. Welcome po. Welcome po sa Casilios Methodist Church. Ayan. At ganoon din po, andyan po ata ang anak nila, Doc. Ayan, pwede po ba natin mapatayo din po? Ayan. Si Sir. Ayan. Thank you po. Ayan. Salamat po sa pagsama. At meron pa po sila Teacher Annabel. Andyan po ba sila? At ang kanyang dalawang poging anak. Ayan. Welcome po. Ayan. Sino pa po ba ang nandiyan dyan? Ayan. So, magpatuloy po tayo sa ating pagsamba po. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli po. Hilingin po natin si Teacher Maricel. Tayo pong lahat ay yumuko at ating damhin ang presensya ng Panginoon. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa sandaling ito, kami po ay lumalapit sa iyo bilang iyong bayan. May dalang mga kagalakan at mga pasanin, mga pag-asa at mga takot. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy na sumasaklaw at umaakay sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataong kami nagkulang sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagsunod sa iyong kalooban. Linisin mo ang aming mga puso at baguhin mo ang aming mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong biyaya. Iniaalay po namin sa iyo ang aming iglesia mula sa mga bata hanggang sa mga may gulang. Lalo't higit ang mga kabataan na ngayon nagdaraos ng 4 na araw na youth camp. Pagpalain mo rin po ang bawat pamilya na aming kinabibilangan at lahat ng naglilingkod dito sa iyong iglesia. Bigyan mo ng lakas ang mga nanghihina, kagalingan ang mga may karamdaman, kaaliwan ang mga nagluluksa, at pag-asa ang mga pinanghihinaan ng loob. Idinadalangan din po namin ang aming bayan, lalo't higit ang aming pamayanan. Gabayan mo po ang lahat ng aming mga pinuno. Bigyan mo sila ng karunungan, katapatan at malasakit sa kapwa. Naway maghari ang katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa aming lipunan. Sa oras na ito ng pakikinig sa iyong mga salita, ihanda mo po ang aming mga puso. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan ang iyong kalooban.
at bigyan mo kami ng lakas ng loob na isabuhay ang aming pananampalataya sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Inilalagak po namin ang lahat sa iyong mga kamay, ang aming buhay, aming pamilya, at ang aming kinabukasan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming makapangyarihang Panginoong Heso Kristo. Amen. Away where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for which you day, He will make a way. He will make a way. Kung meron po tayo mga Biblia, makipagbukasan po kayo sa aklat ng Jeremiah. Chapter 17, 5-8. Yan po. Jeremiah chapter 17 verses 5-8. Kay Yahweh lamang magtiwala. Sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Para naman po sa bagong tipan, sa aklat ng Mateo, chapter 2, verse 13-23. Ang pagtakas papunta sa Ehipto. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala nila sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pinapatay ang maliliit na batang lalaki. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem
at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pagnanangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya'y nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na nga ang tatangkang sa buhay ng bata." Kaya't bumangon si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arkelao, na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon at dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea. At doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa ngayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Ito po. To me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Curb upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it done to me. Mensahe po ng awit, tinatawagan po ang young adult. Special song po pala ni Kuya Dave. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo.
Ama. Maraming salamat kay JD sa iyong handog na awit. So isa po ulit, malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay. So good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po ulit. Okay. Na-miss ko kayo kasi wala po ako noong Pasko dahil sa isang pangyayari po na nangyari sa bahay namin. Pero hindi pa naman po huli ang lahat. Nasa Christmas season pa rin naman po tayo, kaya Merry Christmas pa rin po. So alam niyo po, sa buhay natin, gusto natin yung malinaw na plano bago tayo sumunod sa Diyos. Gusto natin na sigurado, safe, at saka komportable yung ating obedience. Pero yung ating pagbasa ngayon, yung binasa po ni Kuya Tem, sa Matthew chapter 2 verses 13 to 23, makikita po natin kung paano pinakita ng Diyos kay Joseph na minsan kailangan natin pong sumunod bago natin maintindihan ang buong plano. Ngayong araw, ang tema po natin ay trusting and obeying God's leading when the way is not clear. So ang basihan po natin ay ang Matthew chapter 2 verses 13 to 23. So hindi ko na po yan babasahin ulit kasi nabasa na po ni Kuya. So ito po yung ating opening verse. Sa Proverbs 3 verses 5 to 6, sinasabi po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Diyos, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong kami muling magtipon bilang iyong bayan. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan ang iyong salita. Naway ang mensaheng aming narinig ay maging liwanag sa aming landas, lakas sa aming panghihina at pag-asa sa gitna ng aming mga pagsubok. Gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Trust in the Lord and submit to Him. Madalas po nating ninanamnam o namnamin ang mga pangako sa atin ng Diyos. Pero minsan nahihirapan tayong tanggapin ang proseso upang makamit natin ang mga pangakong ito. Gusto natin ng malinaw na direksyon, ng garantisadong kaligtasan, at dapat kapag sumunod tayo, komportable lang. But God leads us in the dark, on short notice, and sometimes without explanation. So ang buhay Kristiyano po ay hindi laging tahimik at madali. May mga panahon na tayo ay pinapaharap sa biglaang pagbabago, mga desisyong hindi natin inaasahan, at yung mga landas na hindi tayo pamilyar. Minsan nagtatanong tayo kung nasaan ang Diyos sa gitna ng kaguluhan at ng takot. Ang mga binasang mga salita ngayong araw ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng panganib at kawalang katiyakan, ang Diyos ay patuloy na gumagabay at nag-iingat sa kanyang mga anak. We just need to trust and obey His leading. Now, what is the connection between trusting and obeying? Trust enables obedience.
Kapag tayo po ay mayroong pagtitiwala sa Panginoon, automatic na po yun. Ikaw ay dapat sumunod. Kasi nagtitiwala ka eh. At kapag ikaw ay sumunod o sa iyong pagsunod, it strengthens trust. So obedience strengthens trust. Trust enables obedience, and obedience strengthens trust. You put them together and they produce fruitful Christian living. Sabi sa John 14 verse 15, "If you love me, you keep my commandments." So trust without obedience is incomplete. Nagtitiwala ako po sa iyo, Panginoon. Opo, nagtitiwala po ako. But you're not putting it into action. Obedience without trust is hollow. Sunod lang ng sunod, sunod ng sunod, pero wala namang pagtitiwala. So it is hollow, mababaw lang o walang laman. Mayroon po tayong 5 puntos na pag-aaralan tungkol sa Matthew chapter 2 verses 13 to 23. So sa Matthew 2 verse 13, God speaks even in unexpected moments. Nagsasalita siya kahit sa mga paraang o sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Sa Matthew 2 verse 14, obedience must be immediate. Sa Matthew 2 verse 15, God may lead us to uncomfortable places. Sa Matthew 2 verses 16 to 18, God's plan continues even through pain. At sa Matthew 2 verses 19 to 23, God's leading is continuous. Isa-isahin po natin ang bawat punto. God speaks in unexpected moments. Sa Matthew 2 verse 13 sabi niya, "An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. 'Get up,' he said. 'Take the child and his mother and escape to Egypt.'" Mga kapatid, napansin niyo po ba? Naghihintay ba sa mga oras na yan si Joseph o si Jose para kausapin po siya ng Diyos? Hindi po. Siya po ay natutulog. Wala siyang meeting. Wala siyang prophecy session. Wala siyang kaplano-plano na kausapin ang Diyos. Pero nagdesisyon ang Diyos na magsalita sa kanya sa gitna ng gabi, in the middle of the night. Sa isang ordinaryong sandali. So daming times habang tayo ay nagre-relax, mapapansin natin kung minsan mayroong papasok sa isipan natin. So that is God's voice. Pero kung masama yung papasok sa isipan, that is not, of course, His voice. So God can speak kahit hindi mo hinihintay na kausapin ka niya. In dreams, moments of rest, in ordinary life, God's voice can be heard. So sa Job 33 verses 14 to 16, sabi niya dyan, magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na maunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kalaliman ng gabi kapag ang tao'y nahihimbing. So ipinapaunawan niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang mga pangitain. Maging sa John chapter 10 verse 27, mababasa rin natin, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So if today you hear His voice, do not harden your hearts. Ikalawang punto, obedience must be immediate.
Ano pong ibig sabihin yan? Sa Matthew 2 verse 14, sabi po niya, "So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt." Joseph did not hesitate. Wala na siyang tanong na tanong pa. Bakit po, Lord? Bakit ako alis, Lord? Bakit ko po dadalhin yung pamilya ko sa Egypt? Paano po ako alis, Lord? Ano pong gagamitin ko? So wala siyang tanong at higit sa lahat, sumunod siya kahit hindi niya alam kung ano ang daratnan niya sa Egypt at hanggang kailan siya sa Egypt. Hindi siya nagtanong. So, tayo kung minsan, di ba, o kadalasan, bago tayo susunod, ano munang ginagawa natin? Nagtatanong. So, we ask for clarity. So, kailangan maging malinaw muna sa atin ang lahat bago tayo sumunod. Sa amin po kasi sa DepEd, ganon. Bago ka magpagawa ng activity sa bata, kailangan sinabi mo muna sa kanya kung ano yung gagawin. Hindi po pwedeng sasabihin, kailangan ko ng 5 bata, magtaas ng kamay yung 5. Bumuo kayo ng grupo ninyo, maghanap kayo ng mga kasama. Tapos what? Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Di ba? So, sa amin sa DepEd, sasabihin mo muna yung activity. Para yung bata, habang nagugrupo sila, na yung utak niya. Umaandar na yung utak niya kung ano yung gagawin niya kapag nasa grupo na siya. Pero si Joseph hindi. No? Kahit walang instruction galing kay Lord na magki-clear doon sa unang instruction niya na get up and flee to Egypt, sumunod pa rin siya. Totoo po, delayed obedience is often disguised as wisdom. Na hindi ka muna susunod, iisipin mo muna ng maigi. Parang yung sa laro ng chess. Before you move, kailangan yung strategy ng kalaban na basa mo na. Ano yung susunod niyang gagawin? Pero sa Proverbs 3, verses 5 to 6, teaches us, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung minsan ang hinihintay nating clarity ay nasa kabilang side ng obedience, which is disobedience. Sa Genesis chapter 12 verse 14 sabi niya, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Sumunod. No? Sumunod siya. At sa James chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So we should live. So sabi nga niya kanina, di ba? If you love me, you should follow my commandments. Ikatlong punto, God may lead us to uncomfortable places. Sa Matthew 2 verse 15, sabi niya, He stayed there until the death of Herod. Egypt was an unfamiliar place, uncomfortable, but God's protection is present with Joseph. Kapag tayo ay pupunta sa unfamiliar place, tayo ay nagdadalawang isip. Kailangan kong mag-home visit kasi ang bata ko ay ilang araw ng absent. Kasi dapat hanggang 3 days lang. Pag 3 days nawawala ang bata, hanapin mo na. Kung hindi ko alam ang lugar, hindi ako basta-basta pupunta. I have to ask, no? Sino dito ang alam ang bahay ni? Si ano po ma'am, doon po sa kabilang section, so pupuntahan ko. Saan siya nakatira? Sa ganito po ma'am. So,
hindi ka basta-basta pupunta kung unfamiliar yung place. Pero sa ating scripture reading, Joseph obeyed immediately. Agad-agad ay nagpunta si Joseph sa Ehipto kahit ito ay an unfamiliar place. So remember, God walks with us in difficult places. Sa Isaiah chapter 43 verse 2 sabi niya, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. At dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. At sa mga awit, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. So kapag tayo ay tinawag, pumunta kahit sa mga hindi pamilyar na lugar upang ipangalap ipalaganap ang salita ng Diyos, huwag tayong matatakot. Hanapin natin kung saan tayo magmiministeryo. Okay, why? Because faith is not proven when the road is smooth. Faith is revealed when God says, go, and you do not know what awaits you. So, marami sa atin nag-i-struggle tungkol dito. Kanina inawit po natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. So, God asks you, for example, to live a job, but you don't see the next one. God calls you to integrity, but it costs you opportunity. And God leads you to serve, but recognition never comes. So let us understand this clearly. Obedience is not measured by comfort. It is measured by trust. So Joseph trusted God enough to move even when the destination was unclear. Ikaapat na punto, God's plan continues despite pain. Matthew 2 verses 16 to 18 says, a voice is heard in Ramah, weeping and great mourning. So Herod's cruelty could not, dyan sa verses na yan, si 16 to 18, dinescribe kung paanong pinahirapan o pinapatay ni Haring Herodes ang mga batang 2 taon pababa. So God uses pain for His purpose, but evil cannot cancel plans. It did not cancel God's promise of redemption, and it did not defeat God's Messiah. Sa Romans 8, verse 28, sabi niya, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Isa ito sa mga favorite verses ko. Okay. In all things, all things come together for good. All things come together for good. To whom? To those who love Him. So kung mahal natin ang Diyos, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, hindi natin, kahit napakapangit na nangyari sa buhay mo, hindi mo iisipin na na ikaw ay pinaparusahan ng Diyos, na ayaw sa'yo ng Diyos, na hindi ka mahal ng Diyos. Nagsisilbi naman ako sa simbahan na. Bakit ganitong nangyayari sa akin? Bakit nagkakaroon pa rin ako ng malalang sakit? Bakit nawala yung mahal ko sa buhay ng maaga?
Bakit yung aso ko nawala nung Christmas Day? Maybe, may purpose. Mayroong plano ang Diyos, mayroon siyang tinutuwid sa atin, kaya ginagawa niya ang lahat. Wala kang pasensya, sabi mo, Lord, give me a sackload of patience. And I want it now. A sackload of patience daw, pero I want it now. Ngayon. Paano kang magkakaroon ng pasensya kung agad-agad gusto mo na naman, may bigay sa'yo yun. Di po ba? Yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, paano kaya magkakaroon ako ng patience? Sabi ng kapatid ko, pagdasal mo, pero wait mo yung mga sunod-sunod na pangyayari na pagtuturo sa'yo kung paanong maging pasensyoso. So, trust the process. Kapag nakikita natin ang kasamaan sa paligid natin, sa Genesis chapter 50, verse 20, sabi niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. What was meant for evil, God used for good. Kapag nakikita natin yung kasamaan, yung sakit, mga pasakit, mga sakit, mga pighati, may nararamdaman ka ba sa kasalukuyan? Tandaan natin, God's plan is bigger. Hindi niya binabaliwala ang sakit, pero ginagamit niya ito para sa kanyang layunin. Ang buong kwento ng Matthew chapter 2 verses 13 to 23 ay nagpapakita po ng kwento ng kung paanong yung pagsunod ni Joseph ay naging katuparan ng pangako ng Diyos, ng propesya na si Jesus ay magiging isang Nazareno. Point 5, God's leading is continuous. Sa Matthew 2 verses 16 to 18, sabi niya, get up, go. So action words na napaka-powerful. Get up and go. So finally, after Herod's death, God spoke again. Get up, take the child and his mother back to Israel. So Joseph didn't rely on yesterday's obedience. Hindi niya sinabi, ano ba naman yan, Lord? Sabi mo, punta kami dito sa Egypt. Ngayon, babalik na naman sa Israel. So hindi siya nag-stop doon sa sinabi ng Diyos na punta ka sa Ehipto. Because God spoke to him again. And he listened again. He adjusted again. He acted again. And most especially, he trusted again. So kahit successful ka na noon, kailangan mo pa ring makinig sa susunod na instruction ni Lord. Sa Psalm 32 verse 8, sabi niya, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. So kailangan laging sensitive ang ating tenga, ang ating isip, ang ating puso sa boses ng Diyos. Anong ipinapayo niya ngayon sa iyo? And in Isaiah 30 verse 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Huwag sa kabila, dito.
Ang ganda ng youth camp ng mga kabataan ngayon. Youth camp ng mga kabataan. Alangan youth camp ng matatanda, ano? Youth camp. Sabi niya, go out. O-U-T. 3 O-U-T yun. Hindi ko matandaan kung ano yung mga O-U-T na yun. Pero ang ganda, go out. Parang yung sa atin ngayon, sa anniversary ng church natin, we are in a new season, but of the same mission. No? Ganda ng nila. Kaya nga, kapag itinutuwid tayo ng Diyos, pumapaling dito tayo sa kabila, hawak niya yung manibela natin. No? Nakagiya siya. Hawak mo yung manibela, pero nakagiya siya sa iyo. Para pag pumapaling yung manibela mo dito, ipapaling niya sa tuwid. Itutuwid niya. Saan? Sa tamang landas na dapat nating tahakin. Kaya, God leads us step by step, not all at once. So kapag huminto ka na dyan, wag ka palang huminto, no? Sabi niya, dito ka. Pero mag-expect ka, mayroon pang susunod. Ito yung simbahan natin dati, na ipagawa, gumanda, ang ganda na ng ambience. Sabi, wag tayong hihinto dito. Mayroon pa tayong Solomon version 3.0. Naghihintay po siya na maisakatuparan na natin para hindi tayo hihinto sa ganito. Sa mga susunod na taon, o baka sa 2026 na, maisakatuparan na yung Solomon version 3.0. 3.0? 4.0? Amen? Amen. At yan po ay sa pagtutulungan nating lahat. So don't quit. Hindi pa tapos sa inyo ang Diyos. Hindi pa tapos sa atin ang Diyos. Nakita ko si Brian. Natuwa ako nung nalaman kong buntis ulit si Mrs. Congratulations. So hindi pa tapos, anak. Marami pang kasunod. May mga susunod pang maliliit na Brian liit. So sa Lucas, chapter 9, verse 23, sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So life is not a bed of roses. So lagi ko po yung sinasabi, mayroon tayong kanya-kanyang krus na dapat na pasanin. Tanungin lang natin yung sarili natin, baka po tayo yung krus ng iba na dapat nilang pasanin. So, mga kapatid, hindi binigyan ng Diyos si Joseph ng buong paliwanag. Pero binigyan niya siya ng direksyon, ng protection at saka ng fulfillment. Kung may tinatawag ang Diyos sa iyo ngayon, o kung may gustong sabihin ang Diyos sa iyo ngayon, tinatawag ka niya sa kung ano. Ano ang magiging response mo? So what will be our response to God's calling and God's leading? First, let us trust God fully. Buo. Hindi kailangang trust mo siya ngayon, tapos bukas din na. Or ito lang muna, tapos yung susunod, hindi mo na gagawin. You have to trust Him fully. And if you trust Him fully, of course, you will obey everything He says. Obey promptly. If you obey, dapat
Hindi kagaya ng mga anak natin, wait lang ma. Dapat agad. No? Agad-agad dapat. Pag sinabi maghugas ng pinggan, opo ma. Tupiin mo na yung mga damit, opo ma. Maglaba ka na, opo ma. May katulong ka sa bahay, ano? Okay, obey promptly. Third is you walk by faith, not by sight. Hindi yung paniniwalaan mo lang kung ano yung nakikita mo. Parang yung sa kasabihan ng mga Ilocano, jakpati, jakkita, or jakkita, jakpati. Pag hindi ko nakita, hindi ko paniniwalaan. So let us walk by faith and not just by sight. And believe in God's protection and plan. That in all our ways, let us always believe that God is with us. So our response, our life application, let us trust God fully, obey promptly, walk by faith, not by sight, and believe in God's protection and plan. Today's reading in Matthew 2, chapter 2, verses 13 to 23, reminds us that even Jesus himself did not grow up on an easy road. The Savior of the world began his life as anong tawag natin doon sa pumupunta sa ibang lugar kasi hinahanap para patayin. Okay. Naging refugee siya. He's running, hiding, but trusting the Father. So again, ito po yung diagram ng trusting God and obeying God. If you trust God, you believe, you surrender, and you have faith. And this trusting God motivates obedience to God. Obedience to God is doing His word, which reinforces again trusting God. And trusting God will give us deeper faith and confidence. Na kahit nasaan tayo, pwede tayong maging confident that God is with us. By faith, Abraham obeyed even though he didn't know where he was going. Ito rin yung panawagan sa ating lahat ngayon. Sumunod kahit natatakot, magtiwala kahit di malinaw, at lakaran ang daan kahit unfamiliar. Bakit? Dahil ang Diyos na gumabay kay Joseph noon, ay siya pa ring Diyos na gumagabay sa atin ngayon. So as a final reminder, God does not always show us the whole map, but He always walks with us on the road. Lord, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin nakikita ang buong plano. Bigyan mo po kami ng pusong handang sumunod agad. Gabayan mo kami, protektahan, at tuparin ang iyong plano sa buhay namin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Panginoong ng Banal na Espiritu. Amen. Ate pong likumin ang ating handog. Tinatawagan po ang mga kalalakihan.
Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, maan at diwang banal. Amen. Panginoon, salamat po sa mga handog na ito na patuloy na pinagkakalob niyo sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong ibalik ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Lalong higit magamit ito, Panginoon, sa ikauunlad ng iyong iglesia. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pangwakas na awitin at pasasalamat at pagtatalaga, awitin po natin ang Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He do richly repay. Not a grief for our loss, not a fraud or a cross, but it's best if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo po'y manalangin.
Mapagpalang Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa iyong presensya at sa iyong salitang aming narinig at tinanggap sa araw na ito. Salamat po sa paalala ng iyong pag-ibig, paggabay at kapangyarihang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Habang kami po ay magpapaalam sa isa't isa at babalik sa aming mga tahanan, hinihiling po namin na samahan mo kami sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Ibaon mo po sa aming mga puso ang mga aral na aming natutunan at bigyan mo kami ng lakas ng loob na isabuhay ang mga ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga gawain at ang aming pamayanan. Ingatan mo kami laban sa anumang kapahamakan at punuin mo kami ng iyong kapayapaan, pag-asa at pag-ibig. Ano man po ang nasa aming mga puso ngayon sa mga oras na ito, pakinggan mo po, Panginoon, ang lahat ng aming hinihiling. Nawa ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at maging daluyan ng iyong biyaya sa iba. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So tapos na po ang ating pagsamba. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mapagmahal na Diyos na handa nating sundin. Merry Christmas and Happy New Year to all of us. Thank you po.